we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Actually, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Tayo gaganap ng ating pang-anim na taon at 156 na pagbabantay sa pananalangin tuwing madaling araw. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosa Nozuelo, kasama kay Pastor Glory. Kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media para mapanatiling mas matagal yung ating preaching na mapapakinggan, mapapanood through online, Facebook Live, YouTube, TikTok at Spotify. Kabasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated na kung saan dito tayo inipon ng Diyos sa umagang ito. August 12 na po ngayon, 2026. Ang topic po natin ay Life Ahead if we remain in God's presence. Ang tema na sasagutin po ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, what is our future if we remain in God's presence? Tawagin na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos mula sa UAE. Walang iba kundi si PME Noemi Manuel. Nak, it's your turn. Amen. Isang pagparang bala po sa buong bawat isa. Hindi na po ba akong naririnig tayo, Alex? Loud and clear, loud and clear. Amen. Salamat po. Amen. At po yung isang kamarang buong bawat isa. Bishop Ross, Alex, sa lahat po ng pastorat, MEs, chapter worker, nakasama ko po sa platform ito at sa mga FBI po. Isang pagparang bala po sa buhay ng bawat po. Para sa umaga po ito ay pinagkalooban po tayo ng ating Panginoon ng topic po na katulad po ng sinabi ng ating senior pastor kanina, life ahead if we remain in God's presence. Amen po. At kung meron po kayong mga Biblia, amen, ay makapagbuklatan po kayo sa akin sa Psalm chapter 16 verses 8 hanggang 11 po. Amen po. At ito po ang sinasabi. Verse 8, alam kong kasama ko siya sa tuwin na hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Ako'y na Amen. Lakak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Purihin po natin ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Amen. Aming pagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay makalapit sa iyong presensya at makapakinig ng iyong salita. Inihahabili namin sa iyo ang aming pagsamba at ang mensaheng aming pag-aaralan ngayon. Buksan mo ang aming isipan at puso upang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong katotohanan. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, alisin mo ang anumang hadlang sa aming pakikinig at tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong presensya upang maranasan namin ang pag-asa at magandang kinabukasang iyong inihanda para sa iyong mga anak. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod
na magbabahagi ng iyong salita. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po. At inuulit ko po, ang ating pong topic ngayon ay life ahead if we remains in God's presence. Amen po ba? Kasi palagi na lang po nating natatapik yung buhay po sa kasalukuyan. Di ba po ba? Pero hindi, kumbaga po, hindi natin nakikita. Maraming hindi nakakaunawa po kung ano yung kinabukasan natin. Di po ba? Kapag manatili po tayo. Kasi ang mga tao kapag nakaranas na sila ng presensya ng Panginoon sa kasalukuyan, tapos makaranas sila ng problema sa mga susunod na araw, nakakalimutan na nila yung ginawa ng Panginoon sa ngayon. Di Amen. po ba? Kaya ngayon po, napakasarap na ating itatapik na kapag nanatili tayo talaga sa presensya ng Panginoon, ano man yung pagsubok na meron tayo sa ngayon, pagsubok na haharapin natin sa kinabukasan, ay ano po ang mararamdaman natin? Even po, ano po yung, paano natin lalong mararamdaman yung presensya ng Panginoon? Di po ba? Sa tema po natin, what is our future if we remain in God's presence? Ano ang ating kinabukasan o hinaharap kapag tayo po ay manatili sa presensya ng Diyos? Amen po ba? At para po sa ating panimula, may kasabihan po na the future is uncertain. Totoo po ito sa mundo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa bukas. May mga pagsubok, sakit, problema sa pamilya at mga bagay na hindi po natin kontrolado. Pero bilang mga anak po ng Diyos, hindi tayo nabubuhay sa takot sa hinaharap. Amen po ba? Ang ating confidence ay hindi nakasalalay po sa ekonomiya, trabaho o kalusugan. Ang ating pong pag-asa ay nakasalalay po sa presensya po ng ating Panginoon. Sa Psalm 16 po, isinulat ni David ang kanyang matatag na pagtitiwala sa Panginoon. Kahit maraming panganib sa kanyang buhay, nananatili siyang nakatingin sa Diyos dahil dito, ipinakikita niya kung ano ang naghihintay sa mga taong nananatili sa presensya ng Diyos. Ang layunin po ng pahayag na ito ay maunawaan natin na ang Diyos po ay dakila at siyang maalam sa lahat po na wala siyang mga anak na mananatili sa kanyang presensya na kanyang pababayaan. Amen po. Muli po sa tanong pong what is our future if we remain in God's presence? Ano ang ating kinabukasan o hinaharap kapag manatili tayo sa presensya po ng Diyos? Amen po. Para po sa unang puntos natin. Point 1 po ay makikita po natin sa verse 8. Our future will be stable because God will keep us secure. Amen po. Magiging matatag ang ating hinaharap dahil pananatilihin tayong ligtas ng Diyos. Amen po. Sabi po sa verse 8, alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be shaken. Amen. Ang unang puntos po natin, inuulit ko po, magiging matatag ang ating inaharap dahil pananatilihin tayong ligtas ng Diyos. Amen po. Ang verse po na ito ay nagpapahayag ng matinding pananampalataya ng isang tao sa Diyos kapag siya ay ang sentro po ng kanyang buhay. Hindi sinabi ni David na wala siyang problema. Ngunit sinabi niyang hindi siya matitinag dahil ang Diyos ang kanyang kasama. Amen po? Kapag ang Diyos ang sentro po ng ating buhay, amen po, hindi daw po tayo madaling mawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Lalo po sa sitwasyon ng buhay natin sa kasalukuyan po, kapag mag-open lang po tayo ng social media account natin, na parang halos wala na pong good news na mababasa. Amen po ba? Halos lahat ng bad news na talaga ay talaga naman pong nakakapanlumo na po yung mga nababasa natin kung ano-ano. Di po ba? Napapanood sa telebisyon. Amen? Kaya madaming problema po ang bansa pero parang ala po tayong nakikitang maayos na solusyon. Laganap ang kahirapan, ang krimen, mga kalamidad, higit lalo na po ang malawakang nakawan sa gobyerno na harap-harapan na pong ginagawa pero parang manhid ang ating pamahalaan para maayos ito. Kung magpo-focus tayo po sa problema, parang wala nang pag-asang umayos ang sitwasyon. Pero salamat po dahil sa presensya ng Diyos na nagahari sa atin, nakakakita ba din tayo ng mga pag-asang mababago ang bawat sitwasyon. Amen po ba? Ang mga pangyayari na hindi kulado ng tao
ay kontrolado po ng Diyos. Amen po. Patuloy tayong umaasa at nananampalataya sa Diyos na magbabago at magiging maayos pa din po ang bawat sitwasyon. Amen po ba? Ang sabi pa po, hindi tayo basta bumibigay sa tukso. Amen po ba? Kapag daw po tayo ay nananatili sa presensya po ng ating Panginoon. Amen po. Madaming bagay po ang inaalok ng mundong ito para po maalis tayo sa presensya ng Diyos. Pero hindi ito pahihintulutan ng Diyos. Higit lalo at alam ng Diyos ang tibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, hindi pa din po sa atin nagmumula ang lakas ng loob natin na labanan ang makamundong pamumuhay, kundi sa pagpapala at kabutihan po na pa rin po ng ating Diyos na buhay. Amen po. Ang sabi din po, hindi tayo natitinag sa gitna ng pagsubok. Amen po. Ibig sabihin ng hindi natitinag ay hindi po tayo madaling sumuko sa mga pagsubok. Tandaan po natin, kung ilang beses man tayong bumagsak, may Diyos tayong nakahandang palaging sumalo sa atin. Kahit ilang beses man tayong madapa, ganun din pong kadaming beses tayong itatayo ng ating Panginoon. Amen po. Isipin ng isang bahay po na itinayo sa matibay na bato. Dumating ang bagyo ngunit hindi bumagsak dahil matatag ang pundasyon. Ganon din po ang buhay na nananatili sa presensya po ng ating Panginoon. Amen po. Maraming taong naghahanap po ng security sa pera, trabaho o tao. Ngunit ang tunay na seguridad ay nasa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nawawala. Ang perang pinaghirapan mo, pinagpuyatan at inalaya ng halos lahat ng iyong oras, bawat araw po ay maglalaho din. Amen po. Ang trabaho mo na iyong pinakaaasam ay maaaring mawala at ang mga taong ating pinakamamahal ay lumilisan. Pero may isang mananatiling hanggang wakas. Ito po ay walang iba kundi ang nakatanim na presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? At para po sa ating supporting verse, ang sabi po sa Matthew chapter 7 verses 24 to 25 po, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25 po, bumuhos ang ulan at bumaha. Umihip ang malakas na hangin at tinampas ang bahay na ito, ngunit hindi bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato. Amen po. Ang matalinang tao ay hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos, kundi po itinutupad din ito sa buhay. Ang ulan, baha at hangin ay sumisimbolo ng mga pagsubok o problema na darating. Ang may matibay na pananampalataya ay gawa ay hindi matitinag anumang unos. Amen po. At dumako naman po tayo para po sa ating ikalawang puntos. Ang tanong po, what is our future if we remain in God's presence? Ano ang ating kinabukasan o hinaharap kapag po tayo ay manatili sa presensya ng Diyos? Amen po. At ito po ay makikita po sa verse 9 to 8. Sabi po dito, verse 9, kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay. Verse 10, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. Amen po. Therefore, my heart is glad. You will not abandon me to the grave. Amen. Ang ating pong ikalawang puntos, our future will be filled with hope because God gives victory over fear and death. Amen. Amen. Ang ating kinabukasan po ay puno ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay laban sa mga takot at kamatayan. Amen po. Ang mga talata pong ito ay nagpapakita ng malalim na kapayapaan ng isang mananampalataya dahil sa presensya ng Diyos. Sinasabi rin na hindi pababayaan ng Diyos na mapahamak o mabulok ang tapat sa Kanya. Katulad ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Haring David, dahil kasama ang Diyos, naging masaya ang puso ni David. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ang verse po na ito ay tumutukoy rin kay Jesucristo na muling nabuhay. Amen po ba? Dahil nabuhay si Kristo, tayong pag-asa sa buhay
na walang hanggan. Amen po. Kapag daw po nanatili tayo sa presensya ng Diyos, amen po, may kapayapaan tayo kahit may problema. Amen po. Sino po ba yung, amen, lahat naman po tayo sigurado dito na nandito po sa Zoom ay talagang nakakaramdam po tayo ng kapayapaan kahit po tayo ay dumadaan sa mga problema. Amen po. Dahil po yun sa presensya po ng ating Panginoon. Amen po. Ang mga salita pong ito ay nagpapaalala po sa akin ng mga panahon na ako po ay wala pang maayos na relasyon sa Panginoon. Amen po. Higit lalo po nung ako po ay magkaroon na ng sariling pamilya. I struggled a lot dahil mahirap magbuo ng isang pamilya na hindi po nakasentro ang buhay sa Diyos. Walang direksyon, walang katahimikan. Kaya nang magpakilala sa akin ng Diyos, doon ko nakita at naramdaman ang totoong buhay na nais niyang iparana sa akin. Dahil naniniwala akong may napakagandang plano ang Diyos sa akin sa simula pa lang. Sa ngayon po, masasabi kong malayo na ang buhay ko sa buhay ko noon. Binago na siya ng ating Diyos dahil lubusan ko ng naunawaan ang relasyon namin sa isa't isa. Na ang Diyos ay ang aking ama at ang ako ay ang kanyang anak. At dahil ama ko ang ating Panginoon, dahil ama ko ang ating Panginoon, payapa na ang kalooban ko na anuman ang problemang dumating sa akin, meron akong ama na siyang magpapagaan, mag-aalis ng aking mga alalahanin. Kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, kakaibang lakas ng loob ang meron tayo sa pagharap ng mga pagsubok, lakas ng loob na mayroon kang isang ama sa langit na hindi ka pababayaan na haraping mag-isa ang mga pagsubok sa buhay. Amen po. Ang sabi din po, may pag-asa tayo kahit po may pagkawala. May katiyakan tayo kahit harapin natin ang kamatayan. Amen po ba? Sa ating buhay po bilang mga Kristiyano, madalas po nating kinakaharap ang mga pagsubok at mga pagdududa. Ngunit sa gitna po ng mga ito, mayroong isang katotohanan na hindi natin dapat kalimutan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at hindi matitinag. Na kahit tayo man po ay maharap sa kamatayan, matibay ang ating pananampalataya na tayo po ay kanyang ililigtas at hindi pababayaan. Amen po. Hindi kamatayan ang makakapaghiwalay po sa atin sa Diyos. Ang matinding pananampalataya kung meron tayo ang siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa atin sa magandang buhay na inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak na tapat hanggang wakas. Amen po. Ang resurrection ni Jesus, ang pinakamalaking patunay po na ang kamatayan ay hindi katapusan para sa mga mananampalataya. Amen po. Sabi po sa John 11 verses 25 to 26 po, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Amen po. Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ay hindi katapusan para sa mga naniniwala sa Kanya. At huli po, kailangan ang pananampalataya kay Kristo para magkaroon po tayo ng buhay na muli. Amen po. At bilang aplikasyon po, huwag matakot sa kinabukasan. Ang Diyos na kasama mo ngayon ay siya ring magdadala sa iyo hanggang sa walang hanggan. Amen po. At dumako naman po tayo para po sa ating ikatlong puntos. Amen po. Ang tanong pong, what is our future if we remain in God's presence? Ano ang ating kinabukasan kapag po tayo ay manatili sa presensya po ng Diyos? Ang pointe po natin ay makikita po natin sa verse 11. At sabi po sa verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. Amen po. At para po sa ating pangatlong puntos, our future
will be eternally joyful because God leads us to eternal life. Amen po. Ang ating hinaharap ay magiging masaya magpakailanman dahil inaakay tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen po. Ang presensya po ng Diyos ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa walang hanggan. Amen po. Ang tatlong pangako po ay the path of life. Amen po. Ginagabayan tayo ng Diyos sa tamang landas. Amen po ba? Yung pangalawa po, fullness of joy. Amen po. Ang tunay na kagalakan daw po ay nasa Kanya, nasa ating Panginoon. Amen po ba? At yung pangatlo po, pleasures forevermore. Amen po. Ang walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Amen po. Ang pinakamagandang destinasyon ay hindi isang lugar dito sa mundo, kundi ang makasama ang Diyos magpakailanman. Amen po. At bilang aplikasyon po, kung gusto daw po nating maranasan ang presensya ng Diyos sa langit, dapat ay matutunan nating mamuhay sa kanyang presensya ngayon. Amen po. At sabi po sa Revelation na chapter 21 verses 3 hanggang 4 po, narinig ko ang iyong malakas na tinig mula sa langit. Sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos na makakasama nila ay magiging Diyos nila. Sa 4 po, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen po. Ang mga talagang ito po ay nasasabing makakasama ng tao ang Diyos, papahirin ang bawat luha at aalisin ang kamatayan, dalamhati at sakit. Amen po. At dumako na po tayo para po sa ating konklusyon. Ang kinabukasan ng taong nananatili sa presensya ng Diyos ay hindi puno ng takot, kundi puno ng pag-asa. Amen. Sabi po, ang tatlong katotohanan, our future will be stable because God keeps us secure. Amen po. Our future will be filled with hope because God gives victory over fear and death. Amen po. Our future will be eternally joyful because God leads us to eternal life. Amen po. Hindi natin kontrolado ang bukas, pero kilala natin ang Diyos na may hawak ng bukas. Kaya manatili tayo sa kanyang presensya araw-araw sa pamamagitan po ng panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, pagsunod sa kanya, at tapat na pamumuhay. Amen po ba? At closing challenge po, ang tanong ay hindi lamang ano ang naghihintay sa akin sa future. Amen po ba? Ang mas mahalagang tanong po ay, nananatili ba ako sa presensya ng Diyos ngayon? Amen po. Kapag ang sagot ay oo, ang iyong kinabukasan ay ligtas sa mga kamay ng Panginoon. Amen. Purihin po natin ang mahikling kapahayagan po ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa maikling kapahayagan ito. Nawa ang mga salitang narinig, Panginoon ko, ay nagkaroon ng kaunawaan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon ko, Panginoon ko po, at sa pagsama niyo sa akin, at nawa ang mensaheng ito ay hindi lang dito sa platform na ito, sa FB Live, Panginoon ko, kundi mas marami pa po ang makapakinig. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God po. Amen po. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni PME Noemi sa napakagandang kapahayagan. Tunay talaga, mga kapatid ko sa Panginoon, lahat naman talaga tayo ay may inaasahang magandang future. Tama po ba? Kaya nga tayo nagpaplano, kaya tayo nangangarap. Tama po? Kaya marami tayong nais ganapin sa buhay na ito para mapabuti yung ating kalagayan sa hinaharap. Pero tama ang sinabi ng ating preacher. Future talaga ay uncertain. Tama po? Walang kasiguruhan ng araw ng bukas. Okay? Pero mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin,
We can plan for tomorrow, but we cannot control tomorrow. Tandaan po natin yan. Okay? Nagpaplano tayo para sa araw ng bukas, pero hindi natin kontrolado ang araw ng bukas. Minsan excited tayo sa future natin, pero minsan naman natatakot tayo. Madalas nagtatanong tayo sa ating sarili, paano kung hindi mangyari ang plano ko? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung mabago ang sitwasyon ng pamilya ko? Paano kung may dumating na malaking problema? Paano kung hindi ko kayanin ng bukas? Puro na lang paano. The truth is, we don't know everything about our future. But, God does. Batid ng Diyos na ang ating kinabukasan. At ang magandang tanong, hindi lang, what will happen to me in the future? Mas mahalagang tanong, who will be with me in the future? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dapat alam natin sino ba kasama natin sa araw ng bukas. Because our security is not found in knowing everything about tomorrow. Our security is found in knowing that God is with us sa darating na panahon. Yun po yung mahalaga. Okay. Marami tayong kinakatakutan, pero tanong, talaga bang sa araw ng bukas nakatitiyak tayo kasama pa rin natin si God? Yung iba masaya na, nakasama nila ang Diyos sa araw ngayon. Pero dapat matiyak natin. Kaya yung security natin, dapat alam natin na ang Diyos ay nasa atin sa araw ng bukas. Tama po ba? Kaya tinuro sa atin ngayon ng ating preacher itong awit chapter 6 verse 8 to 11 kung paano si Haring David humarap ng may kumpiyansa. Bakit kaya? Alam niyo bakit? Kasi unang-unang palang talata, sabi niya, I keep my eyes always on the Lord. Kasi ang ginaganap natin ngayon, every very early morning, lagi natin siya sinisik. Tama po ba? We fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Tama po, kaya binabangunan natin to kahit na marami nagsasabi, nagpapakapagod lang tayo, o pwede naman tayo manalangin individual, bakit ka kailangan maggrupo pa tayo manalangin, bakit kailangan pa natin magkita-kita. Uncertain, di mo nga alam po pwede mangyari sa buong maghapong ito. Anong gagawin mo? Dapat makasigurado ka na sa buong maghapong ito, kasama mo si God. Tama po ba? Kaya sa umagang ito, pinakita sa atin ng ating preacher yung tatlong katotohanan about our future. When we remain in God's presence. Sabi niya, una, magiging stable tayo. Pangalawa, puno tayo ng pag-asa, filled with hope. Pangatlo, siyempre meron tayong eternally joyful. Bakit? Kasi meron tayong eternal life. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, marami sa atin ngayon nawawalan ng assurance tungkol sa future nila. Bakit? Kasi hindi si God ang nakasentro sa buhay nila. Nakatingin sila, may maganda na silang bahay, may maganda na silang mga sasakyan, marami silang savings. Alam nila secure na ang future nila. Pero marami na ang nagkamali sa kanilang akala. Dapat para magkaroon tayo ng assurance sa ating kinabukasan, sa ating future, we need to keep our eyes always. Kanino? On the Lord. Okay. Yung mga kapatid sa Panginoon, matuto tayo sa buhay ng mga nauna naglingkod sa harapan ng Diyos. And mahalaga meron tayong pattern. Tama po ba? Si Haring David ang binigay na halimbawa sa atin ng ating preacher. Hindi natin kontrolado ang araw ng bukas, pero God is in control, sabi ng ating preacher. Kung kontrolado ng Diyos ang lahat, ibig sabihin, sa Kanya tayo mag-rely, sa Kanya tayo umasa. Okay? Marami sa atin, puro na lang, sarili na lang tinitignan, pamilya na lang tinitignan, trabaho na lang ang tinitignan. Kaya ministry na lang ang tinitignan. Ministry, yan yung word natin na job sa harapan ni Lord. Okay? Hindi ibig sabihin wala tayong problema. Ang ibig sabihin,
Hindi tayo kailangan mabuwal o mawalan ng pag-asa dahil hindi tayo nag-iisa. Why? God's presence gives stability. Naniniwala po ba tayo? Pag tayo talaga nasa presensya ng Diyos, talagang mararanasan natin ang stability. Kaya sinabi naman tandang propeta, huwag tayong matakot. Sabi, sa kanyang panulat sa Isaiah 41 verse 10 na lagi natin narinig. No? So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. See? Pananalita na po ng Diyos sa atin yan. Sabi niya, I am with you. Meron tayong kasiguran, kasama natin ang Diyos. That is the answer to fear. May takot ka ba sa araw ng bukas? Alalahanin mo, mismo ang God na nagsabi, I am with you. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay natin ito, focus lang natin our eyes to Jesus. Tama po ba? Si Pedro lumubog. Bakit? Dahil napatingin siya doon sa problema niya sa paligid Ano ba yung paligid? Malaking tubig, bumabagyo, tama po, malaking alon. Kaya unti-unti siya nalubog. Pero mga kapatid sa Panginoon, nakalakad naman siya Tama po ba? Kaya along the way, bigla na lang siyang lumubog. Why? Kasi nakalimutan niya nasa harapan niya. Ang ating Panginoong Yesus, nakita niya yung laki ng problema. Kaya mga kapatid sa whatever problems na dumating sa buhay natin, look unto Jesus. Focus sa Kanya lamang. At anuman bagyo yan, kapatid, mapagtatagumpayan natin. Sama natin ang Diyos. Amen? If God is with us, who can be against us? Kung Diyos panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kapag nakatingin tayo kay Lord, kaya nating sabihin, I don't know what tomorrow holds, but I know who holds me. Okay? Hindi natin hawak ang bukas, pero alam natin kung sino ang may hawak sa atin. Amen? Kaya yung tanong na, Lord, paano na? Bakit ganito? Lord, kaya ka pa ba? Kaya tandaan niyo po, meron tayong mas malaking Diyos na dapat panampalatayanan. Huwag natin tingnan na napakalaki ng problema natin. Ang tingnan natin, may malaki tayong Diyos. Amen? Hindi lang stability ang idinidiin sa atin ng ating preacher. Okay? Tinuruan din niya tayo na ang future natin ay meron talagang assurance na ibinibigay. Na hindi lang tayo basta panghahawakan yung alam lang natin. Dapat panghawakan natin, kasama natin si God. Ano mang mangyari, lagi may pag-asa. Kasi binigay sa atin ng ni God sa future promise, hope. Meron di dapat tayo mawala ng pag-asa. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.